Miss Carla Estrada, for the first time, abay nagsalita patungkol sa issue no ng hiwalayan noon ni Miss Catherine Bernardo and Daniel Padilla. So ngayon din ay nagbigay din siya ng statement patungkol sa pag-uugnay sa pangalan ni Miss Carla Estrada sa kanyang anak na si Mr. Daniel Padilla. So ang lahat ng yan ay pag-uusapan natin, but before that, dahil kabilaan po ang mga statement at mga interviews na nagaganap dito po kay Miss Carla Estrada. So for the longest time, ilang taon na pong nag-break or parang naghiwalay ng landas ito pong si Miss Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Pero ngayon lang po nagbigay ng kanyang statement itong si Miss Carla Estrada ng tahasan, ano? Hindi katulad dati na parang medyo medyo discreet yung kanyang mga statement with regards to that. But this time, sa kanyang interview sa ABS-CBN ay nagbigay siya ng kanyang saloobin patungkol dito. So bagamat hindi inilahad ni Miss Carla Estrada mga partikular na detalye na emosyonal na pinagdadaanan ng kanyang anak, inanunsyo niyang ang kanilang pamilya ay nanindigan sa pagkakaroon ng dignidad at respeto sa harap ng malawakang pagsubok ng publiko. Ito rin ay nakatutulong para sa kanila na magbigay ng spasyo para sa makapaghilom ang magkabilang panig. So isa sa mga pinaka-major reason kung bakit mas minabuti po ni Miss Carla Estrada na talagang manahimik patungkol sa issue, dahil mas maganda nga naman talaga na healed muna, 'di ba, bago sila magsalita. Samantalang habang binibigyan diin ng pagrespeto sa personal na buhay ni Daniel at Catherine, nagbanggit din si Carla na alinman sa mga sumusunod na yugto ng buhay, pag-ibig ng kanyang anak ay dapat manggaling mismo kay Daniel mismo ang mga pahayag, dahil sa kanyang sarili at hindi sa kanyang bilang isang ina. Sa kanyang salaysay, malinaw na pinili ni Carla Estrada at ang kanilang pamilya ang humarap sa kontrobersyang ito ng buong kababaang loob at may paggalang gamit ang katahimikan bilang sandata laban sa spekulasyon at usaping publiko. Ang kanilang desisyon ay patunay na sa likod ng mamahaling tawag at pahayag, ang tunay na lakas ay ang pagrespeto sa damdamin at pribadong buhay ng mga taong direktang sangkot. So, sinasabi niya dito na parang hinayaan lang niya na talagang yung parang dumaan kasi sa public trial tong si Daniel matapos nga na siya po ay mapagbintangan, no, na siya po ay parang nag-cheat dito kay Miss Catherine. So sa ganitong pamamaraan nga ay sinabi ni ito pong si Miss Carla Estrada kung paano nila hinandle yung problemang ito. Matapos ang ilang buwang pananahimik, nagsalita na rin ang ina ni Daniel Padilla ni si Carla Estrada, isang batikang actress at TV host, tungkol sa kung paano nila hinarap bilang pamilya ang nasabing pagsubok sa isang panayam kay Miss Melay Canteveros sa programang One on One. Ibinahagi ni Carla ang kanilang naging sakripisyo at paninindigan sa panahong puno ng emosyon at espekulasyon. Ayon kay Carla, siya ang unang taong tinawagan ni Daniel upang ipaalam ang tungkol sa hiwalayan nila ni Miss Catherine. Pinakita nito ang matibay na relasyon ng mag-ina kung gaano kalaki ang tiwala ni Daniel sa kanyang ina. He called me and told me what happened. I'm the first person he told about it, pahayag ni Carla. Sa naturang tawag, ibinahagi daw di umano ni Daniel ang mga pangyayari sa kanilang relasyon. Bilang isang ina, hindi naging madali para kay Carla na maranig ang balitang yon. Subalit sa halip na magalit o sisihin ng sino man, pinili niyang maging kalmado at magbigay ng payo na nakabatay sa pagpapakumbaba at pagtanggap. Ibinahagi ni Carla na ang pangunahing naging prinsipyo nila bilang pamilya ay ang pagpapakumbaba at pagtanggap. That's why I think they handle it well, ayon sa kanya. Para kay Carla, ang ganitong klase ng sitwasyon ay parte ng buhay. Hindi lahat ng relasyon ay nagtatapos sa kasalan at hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay may happy ending. Kaya naman, pinapaalalahanan niya si Daniel na ang mahalaga ay kung paano nila harapin ang sitwasyon ng may dignidad. Sinabi pa nito, I said these things really happen. Lalabas tayo na with humility, acceptance, and of course, kailangan natin silence. Ibig sabihin, bilang pamilya, kailangan nilang manatiling kalmado at huwag padala sa emosyon. Sa halip na makisawsaw sa mga intriga at chismis, pinili nilang tahimik na iproseso ang pangyayari. So, ibinahagi po ni Miss Carla Estrada na during the time na inamin po ni Mr. Daniel Padilla sa kanya na sila po hiwalay na, no, imbis na siya mag-hysterical, syempre kahit papaano po, napamahal na rin naman si Miss Carla kay Catherine. At the same time, sila ang Katniel po kasing isa sa pinakasikat na love team, no, sa kanilang henerasyon, na talagang feeling ng lahat mauuwi na sila sa kasalan dahil sa sobrang tagal ng kanilang relationship.
So, isa sa pinakamahalagang desisyon ng pamilya Estrada ay yung sila po ay talagang manahimik. Sabi niya, as a family, we chose not to talk about it. We don't comment it, avoid adding fuel to the fire. Sa panahon ngayon ay napakabilis kumalat ng balita at opinion sa social media at madaling lumala ang anumang issue kapag may kanya-kanyang pahayag ang mga taong sangkot. Kaya naman, para kay Carla, mas mainam na manahimik kaysa makadagdag sa gulo. So, dahil din dito, sinabi niya rin na isa sa pinakamahalagang punto ng panayam ni Carla ang pagpapakita ng respeto kay Catherine at sa kanyang pamilya. Sabi niya, it is also to show respect to Catherine and her family. So we don't talk about it. At the end of the day, it's about him and Catherine. Dito makikita ang pagiging decente at marespeto. So sinasabi ni Carla na labas, no, ang pamilya, nagkaroon man ng misunderstanding or breakup si Catherine at saka po si Mr. Daniel, pero hindi pa rin naman talaga natatapos ang relationship ni Miss Carla Estrada to Catherine, 'di ba? Bilang sila po ay pwede silang manatiling magkaibigan, 'di ba? Kaya pwede niya pa rin naman ituring na anak si Catherine. Pero yun nga lang, hindi magkarelasyon hindi karelasyon yung kanyang anak. Para kay Carla, ang relasyon ni Daniel at Catherine sa kanila lamang. Walang karapatan ng sino man kahit pa siya bilang ina na manghimasok o magsalita ng detalyado tungkol dito. Noong November 2023, opisyal nang kinumpirma ni Daniel at Catherine Bernardo ang kanilang breakup sa pamamagitan ng hiwalay na pahayag sa social media. Sinabi nilang nagpasya silang tapusin ang kanilang relasyon matapos ang mahabang panahon ng pagmamahalan. Marami ang nalungkot, nabigla at hindi makapaniwala. Ang Katniel ay naging simbolo ng matibay na relasyon sa industriya. Kaya naman hindi inaasahan ng publiko ang kanilang paghihiwalay. So bilang isang ina niya, sabi ni nitong si Carla, hindi madali ang posisyon ni Carla bilang ina ng isang sikat na artista. Bukod sa personal na emosyon, kailangan din niyang isaalang-alang at irespeto ang epekto ng bawat salita niya sa publiko. Kaya nga, di ba kung mapapansin po ninyo, marami pong gustong magtanong kay Carla patungkol dyan, pero mas pinipili po talaga nila na manahimik patungkol sa issue. Kasi sabi niya nga, hindi daw lahat ng problema ay kailangan ipinagsisigawan. Sabi nito, may mga issue daw kasi na mainam na manatiling pribado at espasyo. So, dito rin pinakita rin niya na kailangan ng paggalang sa damdamin ng iba, pagpapakumbaba sa harap ng pagsubok, at pagpapakita ng kahalagan sa pamilya. So, parang sinasabi dito ni Carla na talagang sobrang na-hurt po sila sa paghihiwalay, no? Pero, sinabi niya dito na maganda pa rin yung relationship nitong si Miss Carla Estrada at ni Miss Catherine. Kaya nga, diba dun sa party, yung parang ABS-CBN Christmas Ball, di ba kung saan naroon si Catherine, nakita niyo po na nakapagpa-picture pa silang dalawa kasi hindi naman porket hiwalay na itong si Catherine at Daniel ay natatapos na rin ang relationship nitong si Carla at saka si Miss Catherine. Natili pa rin naman silang magkaibigan. So, kasabay din ito ay inamin ni Miss Carla Estrada na happy din po siya sa bagong relasyon nitong si Mr. Daniel Padilla dahil botong-boto daw di umano si Miss Carla kay Kayla Estrada. Sabi niya pa nga, dobling kilig ang naramdaman ng mga fans at casual nang kumalat sa social media ang kuhang photos at videos sa isa pang charity event na inorganisa ng fans club ni Daniel, ang DJ Forever. Matapos ngang dumalaw makipag-banding at mag-abot ng regalo si Daniel last Saturday, The Child House Manila, kinabukasan naman ay bumisita naman ang aktor sa tahanan ng Pagmamahal Children's Home Incorporated sa Barangay Sagad, Pasig City. Sa second day charity event ni DJ ay kasama pa rin ang girlfriend na si Miss Kayla Estrada, ang sister na si Maggie Ford, pinsang si Jordan Lim, mga tiyahin at ilang kaibigan. Kajoy na rin na araw na yon ang napapabalitang boyfriend ni Maggie na si Robbie Jaworski. Kilig times 2 na nga na feel ng mga fans sa mga ayudang resibo na naglalabasan sa online world. Mistulang advanced Valentine's Day celebration ng araw ang nangyari sa Bahay Ampunan dahil ramdam ang sweetness ng Kainiel at ni na Maggie Robbie habang masayang nakikipagkulitan sa mga bata. Kung si Daniel ay in love raw kay Kayla, ang sister niyang si Maggie, ay obvious din daw na masaya sa piling ni Robbie ha. Anyway, ang isa pang pinag-uusapan ngayon sa SOCMED ay ang tila pag-approve raw at pag-hard launch ni Carla Estrada sa bagong karelasyon ng anak niyang si Daniel. Nirepost kasi ni Ma'am si Carla sa IG story niya ang reel na pinost ng Kainiel fans. Obvious nga raw na bota si Carla sa relasyong Daniel at Kayla. So, yun na.
Ibig sabihin po niyan, talagang confirm na confirm at hindi na po pwedeng i-deny, diba? Ang dami naman pong resibong naglabasan ngayon. Pero syempre, ang mga Katniel fans ay nananatiling Katniel forever. So that's it for today. For more videos, Daniel Padilla and Miss Kayla Estrada abay nagbigay ng komento at ano nga bang ibig sabihin patungkol sa mga naganap na ito na nag-viral sa social media at ano nga rin ba ang say ng kanyang ina na si Miss Carla Estrada patungkol sa kanilang relasyon. Ang lahat ng yan ay pag-uusapan natin, but before that, ngayong araw, ito na noong January 10, 2026 ay isang ang larawan ang mainit na inspiradong tandem ang nag-viral sa social media at showbiz news matapos makita sina Daniel Padilla at Kayla Estrada na magkasamang nag-outreach sa isang charity event na tumutulong sa mga batang may cancer. Sa Child House, isang temporary shelter para sa mga batang pasyente ng cancer. Masayang nakisalamuha ang dalawa kaya kayong masayang nakangiti, nakikipagkwentuhan at nagbibigay sigla sa mga batang nangangailangan ng pag-asa at pagmamahal. Ang paglahok nila sa ganitong gawain ay hindi lamang nagsilbing magandang larawan ng pagiging bida sa harap ng kamera kundi pati na rin sa pagpapamalas ng malasakit sa kapwa. Mas sino sila at sa portal na serbisyo ng komunidad na ito. Si Daniel Padilla po ang aktor at ang heart sa outreach. Siya po ay 30 years old ay hindi na bago sa pagpapamalas ng kabutiang loob. Bukod sa pagiging artista kasi ay kilala rin siya sa bilang isang taong tumutulong sa proyektong may layuning maghatid ng pag-asa sa iba, lalo na sa mga batang pasyente at mga komunidad na nangangailangan. Ang pagdala niya ngayon ng isang kaibigan o kasamang kakilalang aktres na si Kayla Estrada sa ganitong outreach ay nagbigay daan sa maraming haka-haka. Ito ba ay paglago ng kanilang relasyon o siya bang pinipiling paraan ni Daniel para ipakita ang isang seryosong commitment sa taong kasama niya sa mga ganitong gawaing may puso? Kasi talagang trending po yung pinag-usapan yan kasi parang sinasabi po ng ilang mga netizen na parang si Kayla Estrada lang talaga yung naisama ni Mr. Daniel Padilla sa ganito daw na mga outreach event kasi para lang po sa kaalaman po ninyo, after po ng breakups itong si Catherine tsaka ni Mr. Daniel Padilla, dun pa lang naman natin nakita si Daniel na parang nagkaroon siya ng mga ganitong klase ng event, maaaring tumutulong po siya dati pa pero hindi po niya binibidyohan or parang nagdo-donate lang siya, ganun, hindi siya personal na nagpupunta. Pero this time, very vocal at napaka daming mga ebidensya na talagang kasama niya po si Kayla sa gawain ng mga katulad nito. Kaya tuloy talagang mas tumitibay ang mga parang konklusyon ng ilan patungkol sa kanilang dalawa. So si Kayla Estrada po ay hindi lang aktres, isang kasamang may compassion. Si Kayla po, kung si Daniel ay 30 years old, si Kayla 29, ay mas kilalang aktres na nakilala sa mga teleserye at proyekto sa telebisyon sa mga nagdaang buwan. Madalas siyang nakita sa tabi ni Daniel sa mga kartada ng mga fans at media dahilan upang mas lumawak ang usapan tungkol sa posibleng relasyon nila. So, kasi kahit naman nakikita natin silang magkasama, pero kung wala pa rin naman talagang confirmation na manggagaling mismo sa kanila na magkarelasyon sila, 'di ba? Pero sabi nga daw ng mga netizen na parang you have to read between the lines. Ang pag-outreach mula sa kanila ay nagbigay ng positibong pananaw mula sa marami, lalo na't dahil hindi sila simpleng nag-date lang. Sila ay tunay na naglaan ng oras para sa isang makabuluhang layunin. So, ito naman po yung naging reaksyon ng mga netizen patungkol dito. Una, binulaga ang social media. Mula sa mga fans si DJ, ang mga taga-suporta nila Kayla ay naging mainit ang usapan. Maraming netizen ang tuwa dahil sa nakikita nilang tunay na pagkakatuwang nina Daniel at Kayla, at may mga nag-comment na tila kusa silang nagtutulungan at maganda di umano ang aura nila kapag magkasama. Parang may malalim na connection
reaction na hindi daw pinwersa or hindi po siya finorce. May mga sabi dyan, may mga iba na naghihinala o nagtatanong kung inayos na ba nila ang pagiging official ng kanilang relasyon. Ang mga ganitong reaksyon ay normal lang sa bahagi ng pagiging isang sikat na isang artista, lalo na kung may bagong chapter sa buhay, pag-ibig, na malapit nang maging bukas sa publiko. Kasi nasabi ng ilan na hindi naman daw porket lagi magkasama itong si Kayla at saka si Daniel, sasabing magkarelasyon na, kahit nasabihin natin sobrang sweet nila, tapos sobrang clingy nila sa isa't isa, lagi silang magkasama. But it doesn't mean this is a confirmation, kasi marami mga artista, 'di ba, nakikita natin na magkasama sila palagi, pero ang ending pagkatapos po ng kanilang project, wala na, 'di ba? O example na natin si Miss Barbie Forteza at saka po si Mr. Pangalan nito, nakalimutan ko yung name niya, yung Tisoy din. Ang tagal nila magkasama, tapos meron pa silang pa-date sa isang pagkatapos ng GMA Sparkle ng party. Wala din, 'di ba? Itong si Jameson Blake, ayun. Pero after that, wala na. May ilan din mga fans na mix ang emotion. May mga nag-post sa sinasabing masaya sila na nakikita ang mga artista sa ganitong outreach. Pero may iba naman na medyo nag-aalala kung magiging mas seryoso pa ba ang relasyon nila. Ito ang epekto ng pagkakaroon ng malakas sa fanbase na may iba't ibang opinyon. So, sa part naman ni Carla, na ina ni Daniel, ito naman ang sabi niya, bagamat hindi direktang nagkomento si Carla tungkol sa mga outreach mismo, makikita sa mga recent na pahayag niya tungkol sa buhay pag-ibig ng anak na may pinipili niyang hayaan na lang ang mga bagay na mangyari sa sarili nilang oras at estilo. Sa kanyang interview, sinabi ni Carla na ang isang mahalaga ay maging masaya si Daniel at ipakita ang maturity at respeto sa mga taong kadugtong ng buhay niya. Ipinahayag din niya ang kanyang suporta sa mga positibong bagay na maaaring bahagi rin ng pag-approve sa anumang malusog na relasyon na mayroon ng anak nila ngayon. Sabi ni Carla dito is parang ang relasyon ni Daniel at Kayla is friendship or more than a friendship or more. Yun ang sabi ni Miss Carla. So, sa isa sa malaking tanong ng mga taga-suporta at media, ang tunay na estado ng relasyon ni Daniel at Kayla ay may ilang artikulo at usapan tungkol dito. Noong October 2025, if you remember, tinanong si Daniel sa isang panayam kung may espesyal bang relasyon sila ni Kayla at hindi niya ito direktang kinumpirma at itinanggi. Sinabi niya lamang na hayaan na lang ang mga bagay na mangyari at mas gusto niyang manatili ito na hindi puro showbiz. Kasi sa akin po ilan din sa mga fans nagpahayag din ng suporta at sinasabing para silang nakikita ang chemistry ng dalawa at may iba pang netizen ang nagbibigay ng positive vibes sa kanila bilang possible couple. So, yun po yung ilan sa mga sinasabi nila, no? So, sa huli is talagang hindi pa rin talaga natin pwedeng kumpirmahin that they are in a relationship, not unless talagang sila talaga yung magkukumpirma nito. At the same time is parang sinasabi rin ng mga netizen na maaaring may niluluto daw di umanong programa or parang project si Miss Kayla at saka si Daniel at talagang mino-workout po nila yung pagiging parang maganda yung para mas maging maganda yung chemistry nilang dalawa. Sana nga parang kung totoo talagang magkarelasyon sila is or hindi lang to para sa clout or hindi lang ito para talagang supportahan yung mga project nila na upcoming. 'Di ba? Sana hindi ganoon kasi ma-heartbreaks na naman po ang ilan sa mga fans si Daniel kapag nangyari yun. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds Channel. God bless everyone.